May pabonus tayong video mga kabagis. So. Look at dia. Kabagis, welcome back to my channel, your Kabagis. For today's video po, ipapakita ko sa inyo yung aking sukat ng aking pagkain ngayon. So bali, tanghali na, papakain natin sila. Then gaano karami, ikilo natin mga Kabagis. May dala tayong kiluhan dito. Ikikilo natin mga Kabagis. So tingnan natin kung gaano na karami yung naubos nila sa bawat kain nila mga Kabagis. So ito yung pakain ko umaga, tanghali, hapon. So pakita ko sa inyo mga Kabagis. Para silang mga Kabagis. So nilinisan pa namin, and then after that papakainin na. So ang una nating gagawin, tinimbang ko muna itong mga Kabagis, itong balde. Nasa ano siya, half kilo lang siya. So yun yung bigat ng balde, half kilo. So ito na mga Kabagis, isang tanghalian, yan yung maubos nila. Nasa mga almost 10 kilos na siya. So minus yung timbang ng balde, nasa 9 kilos yun. Yan mga Kabagis. Wow! So sa ganyang pakain, every kain nila ngayon mga Kabagis, nasa 1 kilo na sila. Isang post na dito eh. Ali pa ito ka na dito. Ito na po sila mga Kabagis. So ilang araw from now maibenta na to mga Kabagis. Ito na sila. So sa ngayon yung mga nagtatanong sa ganitong gulang na 2 months and 3 weeks, yung pakain ko nila is bawat kain mga 1 kilo. 1 kilo na ngayon sila mga Kabagis yung konsumo nila. So technically sa isang araw 3 kilos na. Isang kilo sa umaga, 1 kilo sa tanghali, at 1 kilo sa hapon o gabi. So may mga cases naman bigay pa ako ng dagdag ng ano lang, mga konti-konti lang pang snacks nila. So minsan doon tayo makakuha ng dagdag timbang sa kanila, yung pang snacks nila mga Kabagis. Ayan. So sa mga nagtatanong din, as of the moment dry feeding pa rin tayo, and then hindi pa ako nakasubok na mag-mix mga Kabagis. Pure feeds yung pinapakain natin, kasi ang ano ko lang talaga is ma-make sure ko yung timbang ng mga alaga natin na hindi tayo bitin
once ibebenta na natin mga kabagis. Hindi masamang mag-mix, no? Kung mayroon talaga kayong assistant na gagawin yung pag-mix na yan or kaya ninyong gawin, maganda yan kasi isa din yan na paraan na makatipid talaga tayo ng ating feeds. Pero ngayon ang ginagawa ko is pure feeds ko na lang muna ito. Siguro sa next batch mag-try na akong mag-mixing kasi ang mahal na ngayon ng Ultra Pack. Nagdagdag sila ng per sako, mga nasa 25 to 30 kilos yung mahal na. Nagmahal yung Ultra Pack. And then narinig ko na yung may Bimig Expert mas mura. Nasa lang 1,200, mahigit lang yung grower nila compared sa 1,400 na yung grower sa Ultra Pack. Gusto ko rin i-try yun ang ating mga ibang alaga kung gaano ka ganda yung resulta sa binig. But actually yung binig noon pa magaling naman talaga yan. Kaso yung bimig noon at saka bimig ngayon iba na kasi yung nung gamit namin is bimig premium, which is napakamahal na ngayon. Yung mura na bimig ngayon mga kabagis na mas mura sa Ultra Pack is yung Bimig Expert. Yun yung na-check ko kasi every time na mabibili tayo ng ating feeds, tumitingin-tingin din tayo ng mga alternative or options sa ating feeds mga kabagis. No? So yun yung napansin ko, mas mura ang Bimig Expert. Mayroon din silang pre-starter, starter, grower at saka finisher yung bimig nila. So try natin yan siguro doon yung batch na yon, kasi after mabenta dito i-transfer ko yung dito kasi maglagay ako ng isang inahin doon. Try kong magawa ng inahin din mga kabagis kasi mas maganda talagang may sarili kang inahin para hindi ka na hanap ng biik once mabenta na sila. So yun, pagka-transfer yun dito sa kulungan na to, i-Bimig Expert ko yan sila. Sabi naman ng mga nakausap ko na gumagamit from Ultra Pack to Bimig Expert, wala naman daw kaibahan. Tapos mas makasave tayo, mas makamura tayo kung magbimig tayo. Yun. Nabibigat na yan mga kabagis. Marami nang tumitingin-tingin dito at gusto nang kunin kasi pwede na daw. Sabi ko hintayin na lang muna natin yung mga April 15, at least mag 3 months na sila sa April 15. April 15 to mag 3 months kabagi. So technically 2 months and 2 weeks pa rin ito. 2 months and 2 weeks pa rin sila kasi April 15 to mag 3 months sila. So yung dalawa doon, yun yung pwede na mabenta kasi malalaki na talaga yung mga kabagis na. Yun yung ating pakain sa ating mga baboy. So nakita nyo na, pure feeds tayo. As of the moment, Ultra Pack pa rin sila lahat, grower at saka yung finisher na malalaki na. And then yun, sa ganong klaseng edad, 2 months and 2 weeks, maubos nila yung 1 kilo sa isang kainan. So sa isang araw, mga 3 kilo talaga yung maubos nila mga kabagis. At pakita ko lang sa inyo yung aking area na dito ko itanim yung mga nabili kong yan, gilid na yan, gilid ng kulungan. Yan ko itanim yung aking Maria de Agua at saka Napier. At ayun, yun yung dalawa lang yung nabili ko muna
kung meron pa akong makitang mga tanim na pwede kong itanim, bibili tayo. So sa mga gustong i-confirm no yung Napier, yes, tama, pwede talaga sa mga baboy natin yan. At ang suggestion ko lang, i-cut ninyo ng maliliit para hindi mahirapan yung baboy ninyong kumain. Kasi yung Napier minsan ano yan matalim yan yung gilid niya, parang espada, parang sword yan ang talim. So para hindi sila hindi sila masugatan, din ano ninyo mga kabagis, cut ninyo ng maliliit. At sa ngayon nag-alaga din ako ng mga bantam, yan maliliit na manok. 3 yung nabili natin, then naghanap tayo ng babae para paramihin sila, yung bantam na yan. So dito ko rin ilagay yung ibang mga nabili kong pananim, yung mga Maria de Agua at Napier. So yun, no? Okay, yun lang siguro mga kabagis yung ating update ngayon sa ating mga baboy. Ito yung mga ano pa lang, magto 2 months pa lang ito next week. Magto 2 months pa lang yun sila. Pero tingnan nyo yung mga katawan. Ito mga kabagis, may mga maliliit, may mga malalaki kasi nabili natin to 2 inahin. So yung mga malalaki, ito yung best example ko na nabili ko na malaki na. Okay? Which is mahal din yung bili natin. Then yung mga maliliit, yan yung nabili ko na kawawalay lang. So nag-combine sila dyan kasi wala tayong ibang malalagyan. So tingnan niyo yung difference mga kabagis sa katawan. So after nito, mabenta tong 10 dito. Ang gagawin ko dito mga kabagis, i-transfer ko yung mga malalaki sa maliliit. Pero dito lagay ko dito yung gawin kong inahin, tapos yung mga malalaki dito sa kulungan na yan, yung mabenta na yung 10, tapos yun naman yung doon naman yung mga maliliit sa kabila. Kasi talagang malaki yung difference nila mga kabagis when it comes to pagkain. Yung mga maliliit talagang talo sila sa sa mga malalaki kainan. Kaya hindi sila ganun kalaki. So pinaka best example yan mga kabagis na mas maganda talaga bumili tayo ng malaki na, huwag yung kawawalay lang. Though mayroong konting difference, again ulit-ulitin ko yan, but worth it po yun na babayaran natin yung difference. Kasi malaki na, hindi na masyadong masakitin at wala nang problema masyado sa feeds. Hindi ganoon karami yung dapat mong mabigay kasi malalaki na sila. So yun po, thank you so much for watching.